Good morning guys. At ayun nga, iniwan ko muna yung Tesla dito sa labas dahil gagamitin ng contractor yung harap ng bahay dahil magkakabit sila ng solar panel. So finally guys, ayan, ito na yung pinakahihintay ko, na magkakaroon na kami ng solar panel sa wakas. So October 20 lumipat kami dito sa bahay namin at ngayon ay finally titignan natin kung anong magiging kahinatnan itong solar panel na ipapakabit natin today. Finally, samahan nyo ako today guys. Ayan nga mga makulista, nandito na yung contractor na magkakabit ng solar panel. So alisin ko lang itong mga halaman ko na ito at dito kasi nila idadaan yung solar. Ayan na mga makulista, dumating na yung contractor ng solar panel. Ayan na mga makulista, at mag-i-start na sila mag-install ng solar panel dito sa bubong ng bahay. Ayan, going green tayo. So ito yung pinaka backyard ko, hindi pa maayos nga dahil kakalipat lang namin. Ayan, may mga tools pa ako doon. Finally guys, going green tayo. Bali ito yung solar panel natin, 28 pieces ito na panels na ilalagay nila mga makulista. Ayan mga makulista, ito yung 28 panels na ilalagay sa bubong natin. Bali pupunuin yan yung buong bubong. Itong solar panel na ito ay magpo-produce ng 13.3 kilowatts na power para sa ating bahay. Enough para sa buong bahay natin kasi double story to. Enough siya para sa electric car din natin sa gabi. Tapos mga makulista, itong nakikita nyo ay ito yung battery natin. Bali 41.9 kilowatt ito yung kanyang i-store, na enough para pailawin yung bahay natin sa gabi. Bali mga makulista, itong battery at saka inverter ay pinalagay ko dito sa garahe. Ganito siguro yung kakainin niyang space, mga 500 mils, pero dito ko ipapalagay sa bandang likod para kahit papaano ay hindi siya makakasagabal dito sa garahe na gagawin natin. Bali ang plano ko mga makulista, dahil nga kakalipat lang namin dito, marami pa akong mga EMT na mga boxes dito sa garahe natin. Bali double garage kasi ito. Tingnan nyo naman, napakalaki ng trabaho na gagawin natin. Empty natin itong mga boxes, tapos magtatapon tayo ng mga gamit na hindi na natin kakailanganin. Ayan mga makulista, time check 2:30 na ng hapon, at so far ito na yung nagawa nila. Nailagay na nila yung frame sa taas, pati itong cable na ito galing ito sa solar sa roof. So bababa siya, punta siya dito sa main switchboard. Dito nila i-connect. Ayan. So far hindi pa rin nila na ikakabit itong battery tsaka inverter. Masyado kasing mainit ngayon, so nalinis ko na rin itong paglalagyan ng battery. Dito ko banda papalagay yung battery, tapos lalagyan din ng bollard dito, protection sa impact pag magre-reverse ka ng sasakyan. Tapos smoke alarm din dito ko ipapakonect sa banda dito.
ang makulista. Time check mga makulista, alas 5 na ng hapon at nandito ako ngayon sa Bunnings Warehouse. Kailangan kong bumili ng bollard dahil yung solar battery ko ay ipinalagay ko sa loob ng garahe. So by law kailangan kong maglagay nito para pangharang, just in case mabangga ng sasakyan yung battery, ay ito muna yung mababangga, itong bollard na ito. Kulay yellow siya, tsaka may red na tape for visibility. Kaya ayan, ito yung kukunin natin, $54. Mga makulista, bumili din ako ng smoke alarm. Ayan, battery operated siya, photoelectric at saka main powered. So 240 volts din siya. By law kasi requirements yan kapag nagkabit ka ng solar battery sa garahe. So ayan, ipapakabit ko sa electrician natin. Ayan mga makulista, time check 5:33 na. Nakabit na yung inverter natin. Ayan, yun ang itsura. Time check mga makulista, 6:30 na ng hapon ngayon dito sa amin. Ayan, tirik na tirik pa rin yung sikat ng araw, maliwanag na maliwanag, kaya napakaganda kapag mayroon kang solar panel at saka solar battery. At ayan na nga, update ko lang kayo, ito na ngayon yung battery natin na 41.9 kilowatts. Tapos yung inverter, so ang inverter, ito yung magko-convert ng stored energy from battery DC to AC papunta sa main switchboard. So dalawa magkasama yan. Kung mapapansin nyo mga makulista, mayroong bollard na ilagay yung electrician. Ito yung yellow. By law kasi kailangan yan for safety purposes. Just in case na mag-park yung sasakyan dito sa garahe, ay makikita ka agad, hindi mo mababangga yung battery na naka-install dyan. So update ko kayo, hindi natapos today dahil hapon na, kakaalis lang nila ngayon yung electrician. Ayan, ito yung pinaka main switchboard, hindi pa rin nila nagagawa ito kasi itong cable na ito na naka-direct sa solar panel sa taas ay ibababa, pupunta dito sa main switchboard. Tapos mula dito sa main switchboard ay maglalagay pa sila ng cable daw. Dito nila palalabasin, idadaan dito sa loob. Mayroon din silang nilagay na circuit breaker. So bali yan, dito nila yan bukas i-install. Hindi pa gaano naka-permanent na nakalagay yan. Dito manggagaling yung cable from main switch power. So hanggang dyan lang mga makulista, at sana ay nagustuhan nyo yung ating vlog for today sa pagpapakabit ko ng solar panel dito sa aming bahay tsaka solar battery. So i-update ko kayo ulit bukas kung anong mangyayari, at saka i-reveal ko din sa inyo sa next vlog kung magkano ang bill namin every 3 months na wala kaming solar panel at saka wala kaming solar battery, para malaman nyo magkano nga ba talaga ang electricity na binabayaran, especially dito sa Sydney, Australia. So kung nagustuhan mo itong video na ito, please subscribe and share my video. So thank you, bye for now.